Alagaan po natin yung atay natin na very important. Tingnan natin ano yung 10 warning signs na may diferensya na yung atay natin. Tapos mamaya pag-uusapan natin ano yung 12 bagay na nakasisira sa atay natin na baka ginagawa natin. Okay? Importante ang liver natin. Pag nagka-problema sa atay, tawag dyan, merong mga fatty liver, liver cirrhosis, tumitigas yung atay natin. Pag tumitigas, minsan tumataas yung pressure doon sa atay mismo. Kaya merong nagmamanas, nag-ascites. Ang atay natin, gumagawa rin siya ng maraming mga protein na kailangan ng katawan. Pag nasisira atay, bumababa ang protina sa katawan. Pag bumababa ang protina sa katawan, nagmamanas din. Nagkakatubig sa tiyan, ascites. Kaya yung mga may liver cirrhosis, malaki ang tiyan at may manas. Ito medyo long-term sign na to ng liver cirrhosis. May sira ang atay. Maraming dahilan. Pwedeng hepatitis, pwedeng alak, pwedeng sigarilyo, o pwedeng cancer. Next, problema sa atay, may abdominal pain. Masakit dito sa may kanan at ibaba. Sa ibaba lang mismo ng ribs. Kaya pinapahinga namin malalim. Nilalagay namin kamay namin dito sa right upper quadrant. Sa ilalim ng ribs, papahingahin malalim. Paghinga malalim, bababa yung liver, dinidiin. So, minsan nakakapa. Kung may bukol, matigas ba yung atay, may bukol ba doon, or lumalaki ba yung atay. Ito ang abdominal pain sa right upper quadrant, puro liver problem at gallbladder problem nakikita mo. Nandiyan kasi yung atay. Skin changes. Yung mga may liver disease, may mga rashes siya. Merong mga rash. Bukod dito, mabilis sila magsugat, magdugo, magpasa at matagal maghilom. Let's say, dumugo sila, ang tagal magbuo. Bakit? Ang liver natin, gumagawa ng coagulation factors. Siya yung pampabuo ng dugo. So, pag may sira ang atay mo, may liver failure, hahaba yung PT, prothrombin time. Ibig sabihin, matagal magbuo ang dugo mo. Kaya delikado, nagbi-bleeding sila. Pero ito, mga medyo serious liver disease na. So, bagsak ang protina, lumalaki ang tiyan, tapos nagpapasa pa silang ganyan. Bukod sa pagpasa, ito po, very important, skin sign din. Tingnan nyo yung kamay. Ito nga talaga, mapula yung kamay ko pero hindi ganito kapula. Pag merong ganito kapulang kamay, yan, palmar erythema. Sign of liver cirrhosis, nasisira yung atay kung ano man ang cause. Pwedeng hepatitis, sinabi ko nga, alcoholic, pwedeng cancer, pwedeng bukol. Yan, liver cirrhosis or liver cancer possible. Ito naman, spider angioma. Nasa dibdib yan, nasa balat. Pwede nasa tiyan, nasa balat. Titingnan mo yung tiyan. Pag may nakita ka parang spider, yan, mapula. Tapos pag diniin mo to, nawawala siya. Nawawala, tapos babalik. Spider angioma, bad sign. Okay, pareho po tong bad sign. Pag may ganito, may liver cirrhosis sa pasyente, papa-ultrasound agad, papa-blood test, napakalaga. Isang tip lang po, itong palmar erythema, hindi kailangan ganito kapula. Hindi kailangan buong kamay. Kahit ito lang, kahit konting pula lang, 50% lang na pula dito, pula dyan, positive na yon. Yung spider angioma, nakakita ko, hindi kailangan ganito karami. Ang daming paan nito Kahit mga 6 na paa lang yan at manipis lang, positive na for liver cirrhosis. Jaundice, basta nanilaw, liver problem yun. Diba? Ibig sabihin, tumataas yung bilirubin sa katawan. May pigment Kaya minsan pag suka tayo na suka, diba green na green o yellow-green. So pag naninilaw, may liver problem. Pwedeng hepatitis, pwedeng may gallbladder stone, may nagbara dun sa bile duct. Ayan po, naninilaw mata, naninilaw yung balat dahil sa nagtataas yung bilirubin sa katawan. Yan, yellowish pigment, accumulation of bilirubin. Pag naninilaw na ang pasyente, liver sign yan, ang tinatanong namin agad ganito, ito secret namin mga doktor.
Ano kulay ng ihi mo? Pag palagay natin, hindi ako sure kung madilaw yung mata. Baka jeepney driver, madumi lang yung, di ba? Pag mga jeepney, truck driver, laging yung mata nila mapula-pula eh. Hindi ka sure kung madilaw. Kaya tatanungin ko, ano kulay ng ihi? Pag sinabi niya, very yellow ang ihi. Baka hindi siya dehydrated. Kung very dark yellow ang ihi, pwede nag-iipon ng bilirubin sa katawan, lumalabas sa ihi. Ano kulay ng dumi? Kailangan ng kulay ng dumi, brown. Brown ang normal kulay, may bilirubin, kaya nagiging brown, green, brown eh. Pag ang kulay ng ihi, dark yellow, ang dumi, light brown, ganito ka light brown. No? Parang gray. Pag gray ang dumi, ang tae naging gray, ibig sabihin, wala o konting bilirubin lang ang lumalabas sa tiyan, sa gastrointestinal tract at pumupunta. Ibig sabihin, may problema pa rin sa atay. Lahat yan, tatlo connected. Madilaw ang mata, madilaw ang ihi, light colored ang stool, may barado dun sa bile duct. Bakit nagbabara? Pwedeng may bato, stone, o pwedeng may bukol, cancer. Walang gana kumain, loss of appetite and vomiting. Yan. Siyempre, pag dumadami ang toxin sa katawan, wala nang gana kumain. Early sign to ng liver disease. Ito, retention of fluid. Tulad na sinabi ko, lumalaki ang tiyan, tubig din yon. Nagmamanas, pwede pati kamay nagmamanas. Diba? Bumababa kasi yung protina sa katawan. Kaya binibigay natin sa may liver failure na malaki yan, meron tayong pampaihi na binibigay. Weakness, fatigue, laging pagod. Di ba? Nag-accumulate na kasi yung dumi sa katawan eh. Pag ang tao may kidney failure, di ba, nakwento ko na sa inyo, kidney failure, nag-iipon din yung dumi. Yung dapat nilalabas sa ihi. Ang liver, siya din nag-aalis ng dumi. Mine-metabolize niya yung mga chemical, yung mga gamot, pagkain na nakakain natin, ginagawa niyang mas harmless. So, pag sira yung atay, yung mga dumi at toxin nag-iipon sa katawan, kaya nanghihina. Diba? Laging pagod. At nagbabago pa yung ugali. Parang nalalaso na yung utak eh. First sign of toxin overload dahil sa liver. Hindi na makakoncentrate, confused, kung ano na sinasabi, forgetful, change in personality. Pwedeng kidney failure, pwedeng liver failure. Number 10, minsan merong mga viral hepatitis, nag-uumpisa parang sipon-sipon. Baka yun pala nagkaroon ng viral infection, tinamaan yung atay. Meron pa rin other symptoms. May high blood, hair loss, meron pa ibang mga cause. Pero basically, yung paninilaw, yun talagang problema. Ngayon, pag-usapan natin, ano yung nakakasira sa atay nyo? Diba? Ano yung 12 basic things na kaya nyong ayusin dapat? Number 1, uminom ka ng maraming tubig. Pag konti ang iniinom mo ng tubig, mahirapan ka yan. Hindi makafocus, diba? Hindi makakoncentrate, dehydrated. Kailangan ng liver na maraming tubig para magawa niya yung trabaho niya. Maraming liver functions na needs water. 8 to 10 glasses of water a day. Tigil sa alak. Okay? Ang alak talaga nakakasira sa atay. Alam natin yan. Hindi lang sa dami ng iniinom. May tao malakas uminom, walang pulutan, nasisira talaga atay. Alcoholic liver cirrhosis. Kaya lang, meron namang tao, konti lang uminom, nasisira pa rin yung atay. So, parang iba-iba ang tama eh. Like to si Doc Lisa, hindi pwede uminom ng alak, namumula agad yan. So, kung meron kang bad reaction sa alak, yung iba, lasing ng lasing, baliwala sa kanya, matibay ang atay niya. Pero yung ibang tao, pag uminom lang konti, nasisira na yung atay. Pwede mag-initiate ng liver cirrhosis at liver disease. Tigil na lang. Kung meron kayong fatty liver, dahil sa pagkain ng matataba o liver cirrhosis, from whatever cause, 0 alcohol yun. Bawal na talaga. Kahit yung mga gamot, pipiliin lang natin. Lalo na kung medyo mahina na atay ninyo. Bad effects ng alak kasama ang liver, ayan liver cirrhosis. Paninigarilyo, okay? Diba? Smoking, bawal din. Alam naman natin, maraming oxidative stress na nabibigay ang sigarilyo, maraming
harmful effects. Nakita nyo naman yan, hindi ko na kailangan ulit-ulitin. Hindi lang nakaka-cause ng lung cancer, pati sa liver nakakasira. Halos lahat ng parts nasisira ng paninigarilyo. May bago po, tawag third-hand smoke. Anong third-hand smoke? Pag si tatay naninigarilyo, para kay tatay, first-hand smoke siya. Yung asawa niya, hindi naninigarilyo, second-hand smoke, nalalanghap, masama rin sa baga. Naninigarilyo yung tatay at nanay, umalis sa kwarto. Si baby, pumunta doon sa kwarto ni tatay kung saan siya naninigarilyo. Yung sigarilyo, yung usok, yung mga particles, naiiwan sa gamit. Pag naiwan sa gamit, nahawakan ng bata, tapos dinilaan nila, nag-thumb sucking, pwede rin masira yung atay ng baby. Yan, no? Pwede magkaroon ng fat deposits, magkaka-fatty liver. Kaya ito po yung bago. Medyo masama. Pinakamasama, first-hand smoke. Second-hand smoke. Pero third-hand smoke, may epekto rin. Parang naiiwan yung mga dumi ng sigarilyo ng usok naiiwan sa gamit. Overweight, okay? Basta overweight, nagkakaroon ng fatty liver. Ngayon, sabi ng mga experts natin, fatty liver is the parang number 1 cause na ngayon ng liver cirrhosis. Dati mga hepatitis, ngayon siguro sa pagkain natin puro processed foods, yun na. Tulad na sinabi ko, high sugar diet, pwede magka-fatty liver. Soft drinks, junk food, mataas sa fructose. Okay? Dapat yung healthy sugar lang. Malakas kumain, lalo na sa gabi, di ba? Pwede bangungutin. Diba? Pag binangungot, pwedeng pancreas yun, pwedeng heart problem yun. Tapos pag sobrang kain, nahirapan din yung atay natin. Okay? Lahat nahihirapan. Tiyan, atay, nape-pressure gumawa ng maraming pampatunaw ng taba. Yan, trans fat heavy foods. Diba? Processed foods. Alam niyo, ang dami nagsasabi about baked goods. Masarap ang bakery, baked goods, maraming butter, microwave popcorn, may butter, packaged fried foods, mataas sa trans fat, margarine. Diba? Nakita nila, nakakataas ng cholesterol, masama sa puso, nagkakos din ng fatty liver. Unsafe sex. Diba? Hepatitis B, nakakahawa. Hepatitis C, pwede mahawa sa dugo, pwede mahawa sa sex. At pag matagal na may Hepa B, higher risk for liver cancer. Kaya dapat, safe sex dun lang sa regular partner ninyo. Or gagamit ng protection or condom. Ito po, mahalaga, number 9, gamot. Okay? May gamot na posible makasira sa atay, di ba? Merong gamot na parang known na nakakasira, pero hindi 100%. Siguro 99% ligtas naman, pero baka minsan may 1% na nagkakaroon ng liver damage. Ano tong mga gamot na notorious or kilala na pwede makasira sa atay? Magugulat kayo sa lista nito. Paracetamol. Di ba? Very safe ang paracetamol. Oo, very safe siya. Kaya lang, kahit safe ang paracetamol, pag na-overdose mo yon, liver damage siya. Tsaka lahat ng bahay may paracetamol Lahat umiinom ng paracetamol. So minsan, yun ang na-overdose ng bata, ng matanda, yun ang mabilis ma-overdose. Pain reliever, aspirin, pwede rin makasira sa atay in a small percentage. Yung mga statins, simvastatin, atorvastatin, si Doc Lisa, uminom ng atorvastatin, di ba? Kaya low dose lang binibigay ko sa kanya. Pero, alam kong dapat siya uminom. Mga taong mataas ang cholesterol, may heart problem, kailangan nyo itong mga statin, simvastatin. Kaya lang, babatayan natin, o baka naninilaw, baka magka-liver problem. Alam natin na in 1 to 2% pwede magloko yung atay. Parang ready ka lang. Anti-TB, ginagamot sa tuberculosis, sa damang Pilipinong ginagamot sa TB, kailangan inumin yung anti-TB medicine. Pero, after 1 week, 2 weeks, anong ginagawa ng doktor? Binibigyan ka ng reseta. SGPT, SGOT, liver function, i-check natin habang umiinom ng gamot sa tuberculosis. So, in 2 weeks, pag hindi naman nagloko yung liver mo, tuloy-tuloy yung gamot. Pag nagloko yung liver mo doon sa gamot sa TB, either babawasan, papalitan, iibahin konti.
So, alert lang tayo. Meron din mga chemical, pesticide na cause ng liver damage. Stressful. Siyempre, pag very stressed, kasali po talaga yan. Laging nakaupo, kulang sa exercise. Siyempre, pa nag-exercise, mas bababa yung taba, bababa yung sugar natin, mas hindi mahihirapan yung atay. Parang tinutulungan mo yung atay mo eh. 'Di ba? Na mag-burn ng calories. At siyempre, kailangan ng check-up. Kung walang check-up, merong liver check-up. 'Di ba? Yung mga SGPT, SGOT, liver enzymes, around 40-45 ang normal. Abnormal pag lumampas na ng 100, lampas 100, more than 2.5 times, mataas na yun. Ultrasound, kailangan nagpapa-ultrasound ng tiyan, ultrasound of the liver. Baka may makita kayong cyst, baka may makita kayong bukol, di ba? O makitang fatty liver, o merong liver cyst, merong mga amoebiasis pa dyan. So, maganda po. Lalo na yung mga nag-ultrasound ngayon, talaga tinitingnan nila yung atay. Kasi yung liver cancer, deadly. Deadly ang hepatoma, liver cancer. Nakamamatay. Ako, dami kong kamag-anak, puro liver cancer eh. Para makaiwas sa liver cancer, iwas sa mga pagkaing madudumi, puro laman loob, puro karne, konting bawas. Dito tayo sa mas healthy. So, regular check-up, ultrasound, liver test, napakakailangan natin. Ano mga pagkaing maganda naman sa atay? Ito, syempre, mga healthy foods, apple, avocado, garlic, ito, green leafy vegetables, pampababa ng cholesterol, fatty fish, mataas sa omega-3, olive oil, magandang oil. May konting pag-aaral, coffee. Hindi pa to ganun katiyak, pero may ilang pag-aaral, okay ang coffee, mabawasan ang risk for fatty liver disease. Okay? Sana po nakatulong tong video natin para malaman ng sintomas, anong iiwasan, alagaan ng atay, very important yan. Kumain ng mas healthy kasi like family namin, lagi ko binabantayan itong liver cancer kasi medyo nasa lahi namin kaya yung pagkain dapat malinis, ingat sa mga pagkain sa tabi-tabi, na madumi, na hilaw, di ba? Ingat po tayo doon. God bless po.